through. It's always been you. Even if some days are too hard for me to go, you light the way. You guided me every day. Now we'll sing our praises together. Our heads will be raised to the one who's worthy of all the glory. One who sets me free. God of all heaven, everybody. God of all heaven and earth, you have been with me through it all. Goodness and mercy overflow, and I can't contain. God of all heaven, everybody lift your hands for Jesus. Come on. You promise I'll never be alone, and now I sing your praise until my voice fades. Everybody clap your hands for Jesus. Come on, sing it out. You carried me through. You carried me through. It's always been you. Even if some days are too hard for me to go through, you light the way. You light the way and guided me every day. Now we'll sing our praises all together. Our heads will be raised to the one who's worthy of all the glory, and the one who sets me free. Come on, sing it out. God of the heaven and earth, you have been with me through it all. Goodness and mercy overflow, and I can't contain. Oh, God of all heaven and earth, you're ending sin and more. You promise I'll never be alone, and now I sing your praise until my voice fades. Woo! Hallelujah! Sino po nagsasabi dito na magpupuri siya sa Panginoon? From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace.
Welcome to Church of God, General Trias, no? Happy Hearts Day. At yan po ay kahapon, ano? February 14. So matanong ko lang, kamusta ba ang Hearts Day ninyo kahapon? Sino nag-date? Mga misis, mga mister, mga mag-boyfriend, girlfriend, ha? Nag-date ba tayo? Yan. Kami kahapon, nag-date kami ng misis ko sa sa doktor. Yan, no? Kasi nagpa-check up siya. Pero after that naman, praise the Lord, maganda naman ang result. At kami po ay nagkape-kape somewhere, no? Ayan, so, sabi nga, love is in the air, no? Pero actually, ang love ay, it's not in the air, it's in our hearts. No? Kung papansinin natin, pagtingin natin sa social media, lahat ay mga patungkol sa love, ano? Patungkol sa pag-ibig. No? Pero actually, ang sineselebrate natin ng Hearts Day ay hindi lang naman yan romantic love, Di ba? Especially kung tayo ay may family, siyempre pag-ibig po yan sa pamilya at higit sa lahat ay pag-ibig sa Panginoon Diyos. No? Tayong mga Kristiyano ay first love natin dapat si Lord because He first loves us. No? Ang Diyos ay una tayong minahal. Kaya sana hindi lang ngayon, no? Hindi lang tayo nagse-celebrate ng Hearts Day kapag February 14. Sana araw-araw, no? Meron tayong pagmamahal. Dahil dapat mahal natin ang kapwa natin. Amen? Mahal mo ba ang kapwa mo? Amen. Kung sino ang kasama ngayon dyan ng wife, ang magkasama, yung couple, meron ba? Pakisabi mo naman sa katabi mo, kasabi sa asawa mo, I love you. Sige nga, tignan ko nga. Tignan ko nga. Oh, yeah, magtitigan kayo. Tapos sabihin mo, I love you. 3 times a day. Yan. Yung I love you-han ko, andun ang layo andun sa likod. Praise God. O yung mag-asawa lang yun yung sinasabi ko Yeah. Ayan, so Happy Hearts Day po. By the way, meron ba tayo dito mga first-time visitors or first-time pa lang dito sa church, dito sa Gentry? Meron po ba? Pakitaas nga po ang kamay. Sige po. Pwede po bang tumayo? Can I invite? Pwede pong tumayo. Diyan lang kayo sa lugar nyo. Can you raise? Sige po. Yan. So, welcome po natin sila. You're welcome in the church. Sige po, pwede na kayong makaupo. At hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Maybe somebody invited you here, pero alam nyo, ang Diyos pa rin ang nagdala sa inyo dito. Amen? Dahil may purpose ang God kung bakit kayo nandito. And para sa ating lahat, alam nyo po, mayroong mensahe ang Panginoon. No? Sa bawat service naman na ganito, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Amen po ba doon? Siya ang nagbibigay ng message sa atin. And I am just a preacher. I am just God's instrument para po makapagbahagi ang Diyos ng mensahe para sa ating lahat. And God will speak to us today. God will speak us today at yun po ang ating magiging sermon for today. Una muna, tingnan po natin itong picture na to. No? Alam niyo po, ang pag-ibig ay hindi lang po yan para sa mga bata. No? Para din yan sa matatanda. Sabi nga, ang pag-ibig ay it will last. No? Hindi yan yung ngayon lang, no? Pero mas maganda po yung pag-ibig na nagtatagal. Wow, no? Dahil pagka nagtatagal ang pag-ibig, ang pagmamahalan, ibig sabihin po niyan, solid yan. Meron po ba dito mga senior citizen ngayon na magkasama? No? Sa first service kanina, marami, no? Yan. So, habang tumatagal, at alam nyo ba, ang pag-ibig ay sharing. No? Naalala ko lang itong kwentong ito No? Yung may dalawang matanda daw, kumain dyan sa isang food chain, o sa isang fast food, at nag-order sila ng isang burger lang, ayan na paghahatian nila. Pero alam nyo po ba, kasama daw dyan yung apo, hindi lang nakita sa picture. Ngayon, yung apo, naobserbahan niya na hinati na yung burger,
kumakain na si Lola, pero si Lolo hindi pa rin kumakain. Nakatingin lang siya dun sa Lola na kumakain. Ang bagal pa naman kumain ni Lola. Ngayon, sabi nung apo, na-curious siya, bakit kaya si Lolo hindi pa rin kumakain? Nandun na naman yung half nung pinaghatian nilang burger. Sabi ni apo, Lolo, magkagalit ba kayo ni Lola? Bakit hindi ka kumakain? Masama ba loob mo? May masakit ba sa'yo? Sabi nung Lolo, Apo, huwag mo akong alalahanin. Sabi niya gano'n. Okay lang ako. Bakit ayaw niyo pang kumain? Apo, hinihintay ko lang yung pustiso ni Lola mo. Paano ko kakain? Siya na muna. Pagtapos niya ako naman. Gano'n, no? Ganon sila magmahalan, no? Grabe. Okay lang naman mag-share, pero pati yung dentures nila, pinag-share nila. Sobrang magmahal, no? Ayun. So that's a joke lang naman yan, no? Funny little thing. Pero kidding aside, no? Dapat po ang pagmamahalan, ay hindi, alam niyo po ang pag-ibig, hindi lang po yan pag-ibig lang eh. May mga components yan eh. Katulad po nito, sino mahilig magkape? O wag sobra-sobra, baka palpitate naman kayo, ha? Yan. So ako po mahilig ako magkape, pero hindi po yung kape na 3-in-1. No? Ang gusto ko yung tinitimpla. Kaya nga po pag umaga, alam niyo po, tumanda na ako ng ganito, hindi ako masarap magtimpla ng kape. Tinatawag ko pa yung misis ko. Kasi dyan ako na-inlove sa kanya sa pagtitimpla ng kape. Opo. Hindi ako magkakape kung hindi siya magtitimpla. Gusto ko kasi yung tinitimpla talaga, ayoko ng 3-in-1. Sa totoo lang po. Ngayon, ewan ko ba bakit perfect yung timpla ng misis ko. Ganun siguro siya talaga magmahal, no? Talagang gusto niya perfect yung ibibigay niya sa akin na kape. Yan. Anyway, bakit ko nasabing ang pag-ibig ay parang kape? No? Kasi, parang ganito yan may components po kasi ang kape. Di ba may coffee? No? Ang coffee, of course, may tubig yan, no? Andun yung coffee, meron niyang sugar para masarap yung kape mo. Meron din niyang milk o creamer. Yan. So, tatlo yan. Pagka ang kape ay walang asukal at gatas, kape pa rin yan. No? Pero pag yung gatas at asukal lang, walang kape, kape pa ba yun? Hindi. Di ba? Gatas na yun. No? So, ang kape na may asukal, walang gatas, kape pa rin yan. So, kung gusto mo naman yung kape mo, may cream lang, walang asukal, kape pa rin yan. No? So, meron siyang component para magkaroon ng masarap na kape. Yan ay coffee, of course, sugar, and creamer. Yan. So, meron akong tatanong sa inyo. Pag tinanong ko kayo, ang sagot ninyo, bakit? Okay? Kape ka ba? Kasi gusto ko laging kapeling ka. Wow! Hugot no? Joke lang. For the sake of Hearts Day, no? Lagi tayong magkapiling. Yan. So, alam nyo, ang kape, ang pag-ibig ay para daw kape. Ang love kasi ay, ito po yan, no? Ang pag-ibig, it's a virtue, no, ng isang Christian, no, na mabubuo dapat ito, no? Dapat meron siyang faith, hope, and love. Sabi nga dyan, and now these three remains. Dapat yung tatlong yan magkakasama. Faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Yan. So, okay lang, may faith. Siyempre, dapat meron tayong sampalataya, meron tayong pag-asa, at dapat meron tayong pag-ibig. Meron tayong pagmamahal. The greatest of these is love, sa 1 Corinthians 13:13. Now, today, ang masasaksihan po natin ay isang kwento ng mag-asawa. Mag-asawa sa Biblia. At ang magiging title muna po natin for today is FHL. No? Faith, Hope, and Love. Siguro nakita ninyo yung sa poster. Ano kayong FHL na yan? So, that is Faith, Hope, and Love. Sandali po tayong manalangin. Hallelujah. Thank you, God, for this day, this wonderful day na ikaw ang may gawa. Thank you again, Lord God, that you wake up. Ginising mo kami ngayong kaninang umaga. You gave us the breath of life. Kami po ay buhay ngayon.
At salamat, dinala mo kami sa iyong panambahan na ito. And we are so excited, Panginoon, in what we will hear. Message coming from you. Salamat at alam namin, Panginoon, na you are moving in this place. And you will transform lives. Mangungusap ka sa amin, Panginoon, Lord God. Your Holy Spirit will be here in this place. Your Holy Spirit is moving in this place. You will speak to us, Holy Spirit, and I will be just your instrument as your messenger to send out your message to everyone. Maraming salamat sa iyo. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, faith, hope, and love. Tignan natin yung magiging kwento nitong dalawang mag-asawang ito. Yan, yung magjowang matanda na yan. So, sila po ay si Abraham at si Sarah. No? Very popular sa atin. Ano? Alam naman natin na si Abraham is the father of all nations. Tinawag siya ng Panginoon para maging ama ng mga nasyon. At si Sarah ay ang kanyang butihing may bahay. Ano po? Yan po ay mababasa natin yung kwento sa Genesis chapter 18 verses 10 to 13 lang yung aking babasahin. But before that, bigyan ko muna kayo ng konting background bago natin i-proceed dyan. No? Si Abraham ay tinawag ng Panginoon to be the father of all nations at mayroon siyang promise na despite sa kanyang katandaan, siya ay magkakaroon po ng anak. At doon magsisimula ang saalinlahi nila. No? At isang araw ay habang si Abraham ay nagpapahinga sa labas ng kanyang tent, naupo siya doon sa ilalim ng puno, ay mayroon pong 3 lalaking dumating. No? Stranger sa kanya, pero in-entertain niya ito, pinakain niya. No? Yung traditional way ng mga Jew na pag may bisita ay hinuhugasan nila yung paa. No? Yun yung ginawa niya at sinabi niya sa kanyang asawa na maghanda ka ng pagkain para sa ating mga bisita. Ganon din yung mga servant niya, no? Pinag-prepare niya ng food. At ganon niya in-entertain yung mga bisita niya. At eto nga po yung pag-uusap nila, no? Doon sa 3 yon, may isang nagsalita. Ang sabi, no? I will return to you about this time next year. Babalik ako sa iyo sa 1 taon. And your wife, Sarah, no, will have a son. Alam natin na si Sarah, no, sa kabila ng edad niyang yon, actually, itong time na to, nung bumisita yung 3 lalaki, I have researched that, no, siya ay nasa edad na 89 years old. No? At Sarah will have a son. Imagine. Sarah was listening to this conversation from the tent. Andun lang si Sarah, sa tent. Andito sila nag-uusap. No? Narinig niya yung sinabi nung isang lalaki na babalik ako sa 1 taon at yung ang asawa mo ay magnganganak. Magkakaroon ng anak sa 1 taon. 89 years old. No? And then, ito yung continue, no? Usapan natin, no? Abraham and Sarah were both very old by this time. Sobrang tanda na nila. And Sarah was long past the age of having children. No? Sino nga ba makakapagsabi sa ganung edad, magkakaroon pa sila ng anak? Di ba, no? Tayo, by nature, talaga naman ang babae, no? Kapag may nasa edad na mga 40s, 50s, di ba? Parang, para sa atin talagang imposible, no? Para sa atin, no? Ating mga tao. Pero sa Diyos, wala pong imposible, no? Kaya nangako siya, nababalik siya sa 1 taon, at si Sarah ay manganganak. By the way, ditong 3 ito, according to the Bible scholars, yung 3 daw na yan ay yung 2 daw dyan ay nagtao, anghel na nagkatawan tao, at yung isa naman dyan, parang manifestation ng Panginoon Diyos. So, yun yung nangusap kay Abraham, and then, ito yung sabi, no? So, she laughed silently. Take note, no? Tumawa si Sarah, tahimik lang. Ayaw niyang iparinig na nagtatawa siya. At how could a worn-out woman like me enjoy such pleasure? Especially when my master or husband is also so old. Kaya siya napatawa. Dahil napaka-imposible para isipin niya na magkakaroon pa siya ng anak despite her age, maging ang kanyang asawa.
Now, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? Kanina nakita natin, she laughed in silence. No? Tumawa siya, mahina lang. Pero may nagtanong, why did Sarah laugh? Sorry. Ibig sabihin, narinig yung tawa ni Sarah. Why did she say, can an old woman like me have a baby? Yan. Is anything too hard for the Lord? I will return. Inulit niya, I will return about this time next year and Sarah will have a son. Bakit siya nagtatawa? Ang tanong ng lalaki. Sasabihin niya, mahirap para sa akin na magkaroon pa ng anak. At meron bang mahirap para sa Diyos? Yun ang sabi niya, is anything too hard for the Lord? No? Para sa atin, kung minsan, yung mga imposible sa atin, talagang kung minsan hindi natin naiisip, posible nga pala sa Diyos yan. Maraming bagay na para sa atin, parang kalokohan ng mangyari. Pero para sa Diyos, wala pong imposible dyan. No? Now, to continue, no? Abraham and Sarah kept their faith, hope, and love for God. By the way, just to give you a trivia, tungkol kay Abraham at kay Sarah. Now, this is a summary ng timeline ni Abraham at Sarah. Nung 75 years old si Sarah at si Abraham, at si Sarah naman ay 65, 75 si Abraham, 65 si Sarah, unang nangako ang Diyos sa kanila. And alam niyo po, sa tagal ng yan, nainip sila o nainip si Sarah. At yung kanyang servant na si Hagar, isang dalaga, ay ibinigay niya sa asawa niya mismo na si Abraham para lang magkaroon ng katuparan yung sinasabi na magkakaroon ng anak si Abraham. Nag-sacrifice si Sarah dahil alam naman niyang siya ay hindi na magkakaanak. Kaya ibinigay niya yung kanyang servant kay Abraham. At nagkaroon na nga ng anak naman si Abraham kay Hagar na pinangalanan nilang Ismael. And now, 86 years si Abraham nung ipinanganak ni Hagar si Ismael at pagkatapos yon ng 11 taon ng paghihintay nila. Ganun katagal lang pinaghintay nila. Kaya naman siguro nainip nga si Sarah at ito namang si Abraham ay sumunod naman sa kagustuhan ng kanyang asawa. And then 99 years old naman si Abraham. Nung tatlong lalaki ang nagbalita sa kanya, yun nga nabasa natin, na magdadalang tao pa si Sarah. So 13 years mula kay Ismael. Napipicture niyo ba gaano katagal yon? Ang tagal. And then, ito na, 100 years old naman si Abraham, 90 years old si Sarah, yung kapanganakan ng kanilang kaisang-isang anak na si Isaac. 1 taon mula sa huling pinangako ng Diyos. Kaya nga 'di ba sabi, I will return to you next year. Yun. Na may ipapanganak ni Sarah ang kanyang anak na galing kay Abraham. At yun nga po ay walang iba kundi si Isaac. So ang kabuuang pinaghintay mula sa unang pangako sa Genesis 12 hanggang sa katuparan sa Genesis 21 ay 25 years. Can you imagine that? 25 years. Kaya siguro, tayo, kung mayroon tayong hinihintay, meron tayong ipinagpe-pray kay Lord, siguro 1 buwan pa lang na hindi pa natin natatanggap, inip na tayo. Diba, Sometimes ganun tayo, Lalo na eager ka, kailangan mo yun, Kailangan mo nang mabayaran yung utang mo, kailangan mo nang gumaling dahil ang tagal ka na nagsasuffer sa sakit mo. Pinagpe-pray mo kay Lord, bakit ilang taon na parang wala pa rin? Nawawala na tayo ng pag-asa. Can you imagine that? 25 years na pinaghintay nila, saka lang nagkaroon ng katuparan yung hinihintay nilang pangako ng Diyos sa kanila. And now, ito po yung title natin, di ba? FHL. Meron po tayong 3 lesson na mag-grasp na ngayon sa araw na ito. So una, faith that believes. Everybody say faith that believes. Faith that believes. Amen.
Wala ang pananampalataya kung hindi naman tayo naniniwala. Magkaiba po yun. Pag sinabi mong, I have faith, pero labas sa ilong, no? Hindi tayo naniniwala sa mangyayari, no? Ang faith ay dapat ay meron kang paniniwala kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi pa nangyayari sa iyo. Let's say meron kang ipinagpe-pray, meron kang inaasahan sa Diyos na ibibigay sa iyo, may tulong na matatanggap ka pero hanggang sa ngayon hindi mo pa nakikita, hindi mo nararamdaman. Pero because you believe, naniniwala ka na mangyayari yon. Naniniwala ka sa kakayahan ng Diyos. Do you believe sa kakayahan ng Diyos, mga kapatid ko? Naniniwala ba tayo na ang imposible ay kayang-kaya ng Diyos maging posible? Amen. So that's faith. That have, belief. Naniniwala ka sa kayang gawin ng Diyos. Kaya nga po sabi dito, si Abraham at si Sarah believe God's promise of a son, even when it seemed impossible. Kita nyo naman, sino ba naman nga ba ang makakapagsabi na sa edad nilang dalawa na yon ay magkakaroon pa sila ng anak? Nagkasala si Sarah dahil nga parang pinangunahan niya kasi. Pinangunahan niya ang will ni Lord. No? Na sinabi niya parang hindi naman na mangyayari yung pangako ng Diyos na ako yung manganganak. Eto na lang si Hagar, bata-bata pa. No? Ito na lang para lang matupad. Inilagay niya yung will niya sa sarili niyang kamay. At ito naman si Abraham, naniwala naman. No? Pero alam niyo po, ang Diyos pag nangako, kahit na ikaw ay nagkamali, kahit na ikaw ay nagkasala, kahit na ikaw ay sumablay, tutuloy pa rin niya ang pangako niya. Amen? Tinuloy pa rin ng Panginoon yun. Dahil pangako ng Diyos yun eh. Pag ang Diyos ang nangako, kailanman na hindi yan mababalik. Di ba? Sabi nga, meron tayong kasabihan, promises are made to be broken. Siguro sa atin, sa tao. Pero sa Panginoon, pag ang Diyos ang nangako, hindi yan mabobroken. Hindi yan masisira. Kaya kahit ano ba nang nangyari, tuloy ang pangako ng Diyos sa sinabi niyang kanyang oras, sa kanyang panahon, ibibigay ng Diyos yan, ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya nga po yan, si Abraham, naniwala sila, si Sarah, naniwala sila, believe in God's promise, even it seemed impossible. So, sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance. Meron tayong assurance about what we do not see. No? Ang hangin ba nakikita natin? Sino nakakita ng hangin? No? Pero naniniwala tayo may hangin. Amen? Kasi, huminga ka. Sige nga, huminga ka. Di ba may hangin? Kasi kung walang hangin, patay na tayong lahat. Di ba, no? But we do not see. Hindi natin nakikita ang hangin. Ganon din yung pananampalataya. No? Kahit hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo. That is faith. Amen? There is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang Diyos, hindi natin physically nakikita. But we believe in God. Amen? Do you believe in God? Amen. But do you see God? Hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman natin siya. Buhay siya sa mga buhay natin. Amen? Buhay siya sa puso natin. And we can feel kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Though we cannot see Him in our physical eyes. Yan. So, we have faith. Now, faith means holding on even when everything around us says it's impossible. Naranasan nyo na ba na meron kang inaasahan, pero instead na yung tao na malapit sa'yo ay i-encourage ka, ay dinidiscourage ka? Naranasan nyo na ba yun? Halimbawa, ikaw ay medyo umiidad na at wala kang trabaho, pero nagpe-pray ka sa Panginoon, sana Lord, magkatrabaho pa ako despite na medyo may edad na ako. Kailangan ko kasi ito. Tapos mayroong magsasabi sa'yo, huwag ka nang mag-apply dyan. Hindi ka naman tatanggapin na, matanda ka na eh. Diba? Sino paniniwalaan mo? Yung
faith mo sa Diyos, na bibigay pa yan ng Diyos sa'yo, o yung tao na nag-discourage sa'yo. Diba? O kaya naman, mayroong isang broken relationship. Ang sabi mo, hindi, mabubuo pa rin to. Kahit na anong mangyari, dahil nananalangin ako sa Panginoon na mabuo ulit kami. Mabuo ulit ang aming broken relationship. Tapos may magsasabi, wala na mangyayari dyan. Hopeless na yan. No? Wala na yan. Asa ka pa. Di ba, no? So, kaya nga sabi dyan, faith means holding on. Everybody say, holding on. Holding on. Means holding on even when everything around us says it's impossible. Hindi lang yan tao ang nagdi-discourage sa atin. Sometimes yung sitwasyon. No? Yung sitwasyon. Na parang yung dadaanan mong yan ay imposible na. No? Malayo sa katotohanan. Pero pag ang Diyos ang nagsabi na mangyayari yan, mangyayari yan. Amen? Alam niyo po, si Satan ang daming ginagawa para lang tayo ma-discourage. Marami siyang ipapakita sa atin, marami siyang ipapaisip sa atin na disappointment, discouragement, para lang tayo mawalan ng faith. But if we believe in God, no, naniniwala tayo na hindi, kaya ng Diyos to, mahal ako ng Diyos, gagawin ng Diyos to sa akin, matutupad to. No? Talagang mangyayari po yan dahil we believe in what God can do for us. Amen? Praise the Lord. Now, next is hope that waits. Everybody say, hope that waits. Ito ay isang pag-asa na mayroong paghihintay. No? Mayroong paghihintay. Alam nyo, katulad po ng pag-aasawa. No? Sino po dito yung single pa na medyo may edad na? Huwag kayong mahiya. No? Hope that waits. No? Para sa ito. No? Pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan, walang edad-edad dyan. Amen? No? O sabi mo, hindi, Pastor, wala na talaga. No? Expired na ako eh. Di ba? No? O, gamot lang ang nag-expire, ha? Tandaan ninyo yun. Ikaw hindi. Dahil pag sinabi ng Diyos, hindi, may dadating pa sa'yo. Dadating pa rin yung somebody para sa'yo. Wow. Di ba? No? So, hope that waits. Hindi lang po yan sa mga matatanda. Alam niyo po sa mga kabataan, ano? Mga kabataan, andyan ba kayo? No? Makakapaghintay ang pag-ibig. Do you agree with me? Makakapaghintay ang pag-ibig. Huwag niyong madaliin. Alam niyo po, ang pag-ibig, hindi naman yan, ang relasyon, hindi naman yan minamadali. No? Kasi, pag ang isang pagkain, minadali mo, hindi pa naman lutong-luto, no? Hindi yun masarap. Di ba? Pero pag ang relasyon ay nahinog mo na maganda ang magiging relasyon, masarap ang pagsasama. Amen? No? Kaya alam nyo, maraming kabataan na na-involve sa mga early marriage. No? Kasi akala nila na pagka dumating na yung kanilang Prince Charming, guwapo, no? Mukhang K-pop, no? Siguro ito na yung akin, no? Ito na siya, no? Ito na yung hinihintay ko. Teenager ka pa lang, iha, no? Iho. So, sabihin, ang ganda siguro pagka kinasal ako, siguro katulad nung gown ng tita ko, pagka sinuot ko yung bagay na bagay sa akin, magpakasal na rin lang kaya ako. Diba, no? Early age pa. Diba, no? Akala natin, yun na yun. Alam niyo po, hindi po ang pagpasok sa isang relationship ay hindi po yan. May kasabihan na matatanda. Hindi yan parang kanin na pag sinubo at napaso, ito ay iluluwa mo. No? Hindi po ganun. No? This is a commitment. Lifetime commitment. No? At hindi po yan bedo process. Sa totoo lang, marami kang pagdadaanan. No, maraming struggle. So, dapat yun po ang naiisip ng mga kabataan. So, kailangan umasa ka, pero maghintay sa tamang panahon. Amen? In God's perfect timing. Kasi ang Diyos naman,
Pag yan hiniling mo sa Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Amen? Pag galing yung relationship mong yan sa Panginoon, hindi yan sasablay. Amen? Kahit na meron kayong pagdaanan, pero nandyan pa rin ang Diyos sa iyo dahil ang Diyos ang nagbigay niyan sa iyo. Amen? So, ano po sabi diyan? Si Abraham ito at si Sarah, they held on with confidence, waiting for God's covenant. No, naghintay sila sa pangako ng Diyos to be fulfilled in His perfect time. Tayo po sumasablay, pero ang Diyos kailanman hindi po yan sasablay. Amen? Meron siya talagang perfect time na nakalaan para sa atin. Kaya, maghintay tayo. No, sabi nga, ang Diyos ay ang tugon sa ating mga panalangin. It's either yes, it's either no, and sometimes wait. No? Maghintay ka lang. Dahil alam ng Diyos kung ano ang best para sa iyo. Amen? Alam niya kung ano mas makakabuti sa iyo. Kaya lang minsan tayo kasi parang nilalagay natin sa sarili nating isip eh. Na ito mabuti, ito gusto ko, ito dapat mangyari, ito gagawin ko. No? Nalilimutan na natin na ang Diyos dapat ang masunod sa buhay natin. Especially kung sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Once you surrender your life to God, no? Siya ang bahala sa buhay mo. Amen? Gumagalaw ka, tumatrabaho ka, pero paniwalaan mo na guided ka ng Diyos. At dadalhin yung path mo doon sa tamang landas na gusto ng Diyos na daanan mo. Amen? Kasi ang Panginoon, nakita niya ang future mo. Nakita na niya yung ending niyan, yung istorya ng buhay mong yan. Alam niya na yan. Tayo, hindi pa natin nakikita yon. Alam natin yung nangyayari lang nung nakaraan, yung ngayon, pero yung bukas, hindi natin alam yun. Pero ang Diyos, alam na po yun. Nakita niya na yun. Nakita niya na yung finish line mo. Kaya, kanino tayo magde-depend? Doon sa nakakakita na ng finish line mo. Amen? Alam niya na yun eh. So, all we have to do, wait. Bahala ang Diyos. No? After all, sabi nga, thy will be done. No? Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Isaiah 40:31, it says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Those whose hope is in the Lord. Yung ating bang pag-asa na sa Panginoon. Amen? So kung tayo ay nanghihina, nawawalan tayo ng pag-asa, tandaan lang po natin ito, mayroon tayong Diyos na aasahan. Amen? Sometimes, sige po, palakpakan natin ang Diyos. Sometimes, umaasa tayo sa tao. Di ba, no? Hindi natin maalis yun. Lalo na kung tingin natin may capability yung tao, inaasahan natin yan. Pero alam nyo, minsan, sumasablay din ng tao. Minsan nangangako sa atin ng tao, gusto niya naman talagang tulungan ka. Pero dahil sa mga sirkumstansya, hindi nangyayari. Pero pag sa Panginoon tayo umasa, asahan mo, no? Hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Hindi ka bibiguin ng Diyos. Because God has all the power, the might, at higit sa lahat, mayroon siyang pag-ibig na unconditional. Kahit sino ka pa, no? Unconditional ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. At pag gusto ka niyang pagpapalain ka niya. Kahit na ano ang mangyari. Pag gusto ng Diyos, tandaan natin, pag gusto ng Diyos pagpalain ka, no matter what happen. Amen? Kung gusto ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na buuin yung relationship mo sira, bubuuin niya yan. Kahit na may mga humahadlang pa. Walang pwedeng humadlang sa kalooban ng Panginoon. And next is, hope keeps us expectant. No? Ang pag-asa, no, we are expectant. Meron tayong inaasahang mangyari, reminding us that God's timing is perfect. Paalala sa atin na walang mali sa oras na gusto ng Diyos.
And His promises are sure, even in fulfillment, if fulfillment takes years. Kaya nga sabi ko kanina, sino dito mga wala pang asawa na naghihintay ng asawa? Years na ba? No? Ilang taon ka na bang walang trabaho? No? Paghintay. No? Dinadalangin mo naman yan sa Panginoon eh. Mangyayari yan. No? Meron ka bang dinadalangin na meron kang gustong maging born again din na mahal mo sa buhay na hanggang ngayon hindi pa rin nabo-born again. Lahat na ginawa mo, nag-share ka na, di ba? No? Pinapangaralan mo na, kinakausap mo na, pero sometimes wala pa rin, parang walang nangyayari. Di ba, no? Pero kung dinudulog mo yan sa Panginoon, His promises are sure. No? So everybody say sure. Sigurado. Sigurado ang pangako ng Diyos even if fulfillment takes years. So wag ka lang mainip. No? Bahala ang Diyos dyan. Sabihin mo na lang, Panginoon, sige, trabahuhin mo na lang yan. Basta ako sinabi ko na sa'yo. Kung anong laman ng puso ko, sinabi ko na sa'yo. Alam mo naman yan. Di ba? Pagkatiwala natin sa Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin, nakikita ng Diyos yan. Ang ipinalalangin natin sa Panginoon, kailanman hindi niya na yan malilimutan. Naniniwala ba tayo doon? Na once ipinag-pray mo yan sa Panginoon, hindi niya yan malilimutan. Kasi tayo, minsan pag may sinabi sa tao, ay, oo nga pala, may sinabi ka bang ganun? Nalimutan ko na eh. Pero ang Diyos, sabihin mo sa Kanya yan ngayon, nasa Kanya na yan. Hindi, kahit na ilang taon pa lumipas, magugulat ka, bibigay ng Diyos yan in His perfect time. Dahil hindi ka nalimutan ng Diyos. Kahit na maraming nananalangin sa Kanya, ikaw ay nag-iisang nanalangin sa Kanya, hindi Kanya nalilimutan. Amen? Hallelujah. And lastly, love that obeys. Everybody say, love that obeys. Yang pag-ibig na yan ay mayroong pagsunod. No? Abraham showed his love for God through obedience, even in the hardest test with Isaac. Huh? Sumunod pa rin si Abraham sa Panginoon kahit na yung pagsubok sa kanya ay napakahirap. Alam natin ang history, no, ang story ni Abraham, no, nang sinabi ng Diyos sa kanyang umakyat ka sa bundok, mag-alay ka sa akin doon ng tupa, pero isama mo yung anak mo na si Isaac. At pagdating doon, walang tupa siyang nakita. Ang sabi ng Diyos, ialay mo yung isang anak mong yan sa akin. Ihiga mo sa altar, ialay. Yan ang ialay mo. Imagine kung gaano katagal inintay ni Abraham na magkaroon siya ng anak. At yung anak niya yun yung pangako ng Diyos sa kanya. No? Bakit kaya siguro kung ikaw si Abraham, magtatanong ka, bakit sabi mo ito yung pangako mo sa aking anak na pinaghintay ko ng napakahabang taon at dito magsisimula ang pagkakalat ng aking lahi? Bago ngayon, gusto mo, ialay ko sa iyo, papatayin ko para sa iyo. Diba? Pero dahil naniwala pa rin siya sa promise ng God, guro sabi niya, hindi. Even to the last minute, second, ibibigay pa rin ni Lord yung para sa akin. Yung para sa Kanya. And we know the story, bago niya saksakin si Isaac na kanyang anak, no? Ready na siya eh. Ibibigay niya talaga sa Panginoon dahil yun ang sabi ng Diyos. Pero nagsalita ang anghel, ang sabi sa kanya, stop. Huwag mo siyang patayin. No? Nakita na ng Diyos ang katapatan mo sa Kanya, ang pagsunod mo sa Kanya. No? Huwag mong patayin si Isaac, ayan ang tupa, yan ang ialay mo. Nagulat siya, mayroong tupa doon, na natrap doon sa bushes, at yun ang kanyang inalay sa Diyos. No? Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw, kapatid, ano ang Isaac sa'yo? Na handa mong ibigay, na handa mong i-sakripisyo para sa Diyos. Remember, Isaac, ang pinangako ng Diyos kay Abraham na magiging anak niya. Kaisa-isa at matagal na pinaghintay, mahal na mahal nila ni Sarah, at pagkatapos sabi ng Diyos, akin na yan. Minsan ba ganyan sa atin? Yung pinaghihintay mo, yung mahalagang bagay sa'yo, mawawala sa'yo. Naniniwala ka ba na kapag nawala, mayroong ipapalit ang Diyos sa'yo? Amen?
Just like Isaac, no? Hindi nga nawala, no? Pero nasubukan ng Diyos kung gaano si Abraham ka-obedient sa Panginoon. Sometimes tayo ganun din, no? Sinusubukan tayo ng Diyos kung gaano tayo ka-obedient sa Kanya. Meron tayo siguro mga bagay na gustong-gusto nating mangyari, pero hindi nangyayari. O meron tayong mga gustong-gustong ma-resolve, pero hindi na-re-resolve. Meron tayong mga problema na hanggang sa ngayon hindi ma-resolve. Pero tignan natin kung anong gagawin ng Panginoon. No? Just obey Him. Sundin natin siya. Kung ano yung inuutos niya, kung ano yung gusto niyang gawin natin, gawin po natin. No? Paano natin malalaman ang gusto ng Panginoon? Through His words. Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, no? Nalalaman natin kung anong gusto ng Diyos na ating gawin natin at yun po ang ating susundin and we will obey what He says to us. Amen? At then, no, if we are obedient to God, no, He will provide what we need. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Now, if you love me, keep my commandments. Ito ang sabi ng Diyos. No? Ito ang sinabi ng Panginoon dito sa John 14:15. Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, susundin mo ang mga utos ko. Sino dito ang nanay na at tatay na? Magulang. May mga anak, siyempre. No? Kapag ikaw ay may pinagawa sa anak mo at hindi sumunod, ano ang pakiramdam mo? Diba? Ang sabi ng anak mo, Mami, Daddy, I love you, mahal kita. Pero pag may inutos ka o meron kang ipinagawa o meron kang pinagbawal, hindi siya sumunod. What would you feel? Diba? Talaga ba, anak, mahal mo nga ako? Simpleng bagay ang inuutos ko sa'yo, pinapagawa ko sa'yo, hindi mo magawa. No? Ano pa kaya ang Panginoon? Ano pa kaya ang Panginoon? Sinasabi natin, mahal natin ng Diyos. Pero ang hirap sumunod. Yun ang mahirap eh. Kahit sino sigurong tao dyan sa labas, kahit sinong tambay niyan, pag tinanong mo, interviewin mo, mahal mo ba ang Diyos? Sasagot, oo naman, siyempre, mahal ko ang Diyos. Sumusunod ka ba sa Diyos? Ba, no? Parang ang hirap. Madaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Pero yung pagsunod, yun ang mahirap eh. No? Lalo na kung hindi mo ma-let go. Yung isang bagay na sinasabi ng Diyos na bitawan mo na yan kung gusto mong sumunod sa akin. Diba sabi nga, if you want to follow me, you will deny yourself and carry your cross. Then follow me. Marami pong cross tayo. No? Na kailangan balikatin natin kung tayo gusto natin talagang sumunod sa Diyos. No? Marami tayong dapat i-give up, i-let go. Kung gusto talaga nating baguhin tayo ng Panginoon, marami tayong dapat i-let go. Pero hindi po natin yun magagawa, no? Kung hindi sa tulong at habag lang ng Diyos. And yun po ang kailangan natin, isurrender natin sa Panginoon kung ano yung mga bagay na yon. And we will be able to obey His commandments. Dahil kung hindi natin isusurrender ang ating mga sarili, no, sa Panginoon, hindi po natin kakayanin yan eh. Hindi po natin kakayanin. Bilang mga tao, tayo po ay mahina. Mahina po tayo. At ang tangi lang makakapagbigay sa atin ng kalakasan, no, ay walang iba kung hindi ang Diyos din. Remember, we are saved by His grace. Hindi po dahil sa ating galing, hindi po dahil sa ating lakas. Tayo po ay niligtas ng Panginoon dahil sa Kanyang habag sa iyo at sa akin. Amen? Kaya po, sinasabi niya, no, kung mahal natin ng Panginoon, kung inuutos niya, kung nasasabi sa kasulatan, ipamuhay po natin. That means tayo po ay nagiging obedient sa Panginoon. Amen? If we cannot do it, sabihin natin, Panginoon, ang hina ko, hindi ko magawa yung gusto mo, pero Lord, tulungan mo ako. Guide me in your path. No? Tulungan mo ko, nang sa ganon, matuto akong sumunod sa iyo. Ganun lang po ang ating ipapanalangin sa Panginoon. True love for God is not measured by words we say. No?
Hindi lang sinasabi natin na mahal kita, Panginoon. Hindi lang yan sa pamamagitan ng pagpe-praise and worship natin dito sa church para sabihin natin mahal natin ang Diyos. No? Hindi lang yan sa pagsisimba mo. Hindi lang yan sa mga ginagawa mo. No? Ang sinasabi po dyan, true love for God is not measured by words we say, but by the steps we take in obedience to His will. Para masabi nating mahal talaga natin ng Diyos, dapat mayroon tayong pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi po natin siya pangungunahan. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi natin siya pangungunahan. Hayaan natin siya ang God. Let God be God. Hindi tayo. No, meron tayong mga gusto. Oo, gusto mo yan. Desire mo yan. Pero ang tanong, gusto ba yan ng Panginoon? Gusto ba ng Diyos yan para sa'yo? Let His will be done. No? In your life. What does this mean for us? It means, faith. Patuloy na magtiwala sa Diyos kahit imposible ang sitwasyon. Amen? Patuloy kang magtiwala, kapatid, kahit na parang imposible ang sitwasyon. Mga kapatid ko, kilala ninyo ang sarili ninyo. Maring hindi ko kayo kakilalang personal. Alam ninyo ang mga sitwasyon ninyo ngayon. Meron ba sa inyong dinadaanan ngayon na sa tingin ninyo imposible ninyong malampasan? What is that? Problema ba yan? Physical problem ba yan? Health problem ba yan? O emotional problem ba yan? Is it family problem, relationship? No? Is it financial problem na parang sa tingin mo imposible? Lahat na yata ng resources, lahat ng tao na nilapitan mo, pero parang ang sagot sa'yo lahat nakahang. Hindi mo alam kung mangyayari pa, kung gagaling ka pa, kung mariresolve pa yung problema mo sa pera, kung magkakatrabaho ka pa ulit, kung aayos ba yung pamilya mo, kung madadala mo ba sa church yung pamilya mong hindi pa Christian. Is it impossible to you? Pero ang faith, sabi po, patuloy na magtiwala sa Diyos kahit imposible ang sitwasyon. Amen? Patuloy na magtiwala sa Diyos. Huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Diba? Even mahirap ang sitwasyon. Even mahirap ang sitwasyon. Si Satan gusto kang i-destroy. Destroyin yung isip mo. Yan ang unang pine-penetrate ng Satan sa isip natin. Yan, yung isip natin. Sasabihin, mahirap ang sitwasyon, di mo na yan malulusutan. No? Kaya wag ka na lang sumunod dyan sa Diyos mo. Wala namang mangyayari. Imposible. Tingnan mo, imposible. No? Pero hindi sabi. Ang sabi, faith. No? Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi pa nangyayari, paniwalaan mo yan. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Keep your faith to Him. Amen? And next is hope. Umasa ka pa rin. Umasa ka. Patuloy na kumapit sa pag-asa. May pag-asa. Sabihin mo, may pag-asa ako. May pag-asa pa tayo. No? Huwag kang mawawalan ng hope. Huwag kang mai-despair. Dahil ang sabi diyan, patuloy na kumapit sa pag-asa kahit na tila nahuhuli ang kanyang mga pangako. Minsan kasi naiinip tayo eh. No? Ano yan eh? Talagang ugali ng tao yung mainip. No? Kahit saang bagay. Gusto natin instant. Gusto natin madalian. Kahit nga sa mga pagkain, di ba, ayaw natin magluto ng matagal. Gusto natin, bibili tayo instant noodles, instant coffee, no? Yung sitwasyon po natin, hindi natin madadaan sa instant yan. Basta maniwala ka, may pag-asa pa, patuloy kang kumapit, no, sa Diyos, kahit na minsan, akala mo, huli yung pangako ng Diyos sa atin. Okay? Parang minsan napapatanong ka, Lord, ibibigay mo pa ba yan? Parang sobrang tagal na, tumanda na ako, parang hindi pa rin. Pero look at Sarah and Abraham, di ba?
They don't lose hope. Pero ibinigay pa rin ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos kay Abraham, sa iyo magmumula ang lahi ng sindami ng buhangin, sindami ng bituin sa langit. At nangyari nga yun. Paano kung bumitaw si Abraham sa kanyang faith, di ba? Pero hindi mangyayari yon dahil ang pangako ng Diyos ay mangyayari kahit na ano pa ang sitwasyon. Amen. Praise the Lord. Marami mang hadlang, maraming hindrances, pero walang imposible pag ang Diyos ang gumusto. Amen? Hadlang ba yung mga tao sa paligid mo? Hadlang ba yung kalagayan mo ngayon? No? Wala kang pera, kaya hindi mangyayari yan sa tingin mo. Pero dahil ang Diyos ay makapangyarihan at tapat sa kanyang mga pangako, hindi yan masisira. Ang pag-asa mo ay hindi yan masisira. Palagi tayong may hope. Because Jesus is our living hope. Amen? Hallelujah. And lastly, sa pag-ibig, love, ipakita ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, yung obedience, pagsunod sa kanyang salita, at pagsuko ng iyong kalooban sa kanyang kalooban. Yun yung pagsunod sa Panginoon. Hindi yung kalooban mo masusunod. Hindi yung gusto mo ang masusunod. Sometimes kasi sa tingin natin, ito yung okay, ito yung gagawin ko, ito yung gusto ko. Walang ko-kontra. No? Pero hindi pala yun ang kalooban sa iyo ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Panginoon, mayroon kang pagsuko sa Kanya. No? Paano yung sinasabi mong pagsuko? You surrender to God. All. You surrender everything to God, even your life. Dahil ang buhay naman natin, sa Diyos yan ang galing eh. Amen? Hindi naman tayo mabubuhay dito kung hindi gusto ng hindi kalooban ng Panginoon. Di ba? So, ano yung pinagdadaanan mo? Ano yung problema mong malaking-malaki na sa tingin mo? Hindi mo maisuko-suko sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon. No? Kailangan sumunod ka sa Kanya. At sinabi niya, magtiwala ka sa akin. Sumunod ka, magtiwala ka sa Kanya. Believe in what God can do for your life. Amen? Maniwala tayo na mayroong magagawa ang Diyos. Sabihin natin lahat, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Kaya ko po pinaulit yan, dapat po tandaan natin yan. Na wag tayong mawawalan ng pag-asa na ang Diyos ay may magagawa. Actually, may ginagawa na siya ngayon sa buhay ninyong lahat. Amen? Ang gusto lang niya, surrender to God. Sumuko tayo sa Panginoon. And this is the challenge. Will you surrender this life to God in faith, hope, and love? Or waste it chasing what cannot last. Na? So surrender ba natin yung ating pananampalataya sa Kanya, yung pag-asa sa Kanya, yung pag-ibig sa Kanya? No? Or just wasting it, no? Sa mga bagay na hindi naman maglalast. Kasi sa Panginoon, maglalast lahat eh. No? Kaya nga hindi po tayo in-encourage na dito lang tayo sa mundo nag-i-invest ng lahat. Ang maganda po, mag-invest tayo doon sa eternity. That if time comes na tayo, we will leave this planet, meron tayong buhay na pupuntahan na walang hanggan ng pangako ng Panginoon sa atin. So, paano natin magagaya? Surrender natin ang lahat sa Panginoon. And as the praise and worship sings this song, no? Habang sila po ay umaawit, isipin natin na magkaroon tayo ng faith sa Panginoon, pag-asa, at pag-ibig. Can I invite everyone to stand up? And as we sing this song, I encourage you, my brothers and sisters, to surrender to God. Sumuko tayo sa Panginoon. Ano yung mabibigat nating dinadaanan ngayon? Nasaan ba tayong sitwasyon ngayon? Meron ka bang karamdaman? Physically?
Meron ka bang karamdaman emotionally? Meron ka bang hinihiling sa Panginoon na hindi mo kakitaan ng pag-asa? Meron ka bang problemang nire-resolve na hanggang sa ngayon walang solusyon sa tingin mo? May dinadalangin ka ba sa Panginoon na until now parang walang kasagutan pa? Please surrender to God. Surrender that everything. Dahil ang Diyos may magagawa. Wala man tayong magawa, pero ang Panginoon may magagawa siya. And as we sing this song, you can come to the altar. Surrender everything to the Lord. Maniwala ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. And we will help you to pray. We will pray for you. At ang kasagutan ng Panginoon sa iyong mga dalangin ay pinagkaloob na sa iyo. Just believe. Just have faith. Have hope. And the love for God. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.